Welcome to Donmar TV News Channel. Ito lang, ipapaalala ko lang sa inyo kung bakit Team Duterte yan, si Sara Duterte, si Senator Bongo at si Cayetano. Kung bakit masasabi kong sila lang talaga ang lehitimong Team Duterte. Okay? Yung iba, supporter. Pero sa akin, pagdating ko sa lehitimo, yan o talaga ang lehitimo. Paalala ko lang sa inyo ito sa mga nakakalimot ho. Mga nakakalimot. Paalala ko lang ho, ha? Tandaan ninyo, ang issue dito tungkol sa pamilya ni Pangulong Duterte. Remember this, don't ever forget this. Kaya ko intensya ko dito, bakit? Ang pinagtatanggol dito, pamilya ni Pangulong Duterte. Ang binibintangan dito, si Duterte din. Yan o ang pinaglalaban dito. Yan o yung sinasabi ni Trillanes, di ba? Yung tungkol sa kay Matubato ba yun? Lahat ng mga pagbibintang ni Trillanes, ito yun. Ha? Nasabihan niya ako na hindi ako papaporma. Masalit akong mahayo. Ganito na ba? Bastos si Trillanes. Please. Bastos masyado. Sabihan mo ba hindi mo ako papaporma dito? Tapos yan naman ako. Let's not resort to this. Let's not resort to this. Sinuko ako ng tao dito, di ba? Please. Please, let's not do this way. Ma'am, I will answer why I am a member of this committee. Ang problema, sasabihan niya ako ng tao, hindi ako papaporma. Madam Chair, ang hinihingi ko lang naman po, huwag tayo magbastusan sa committee na po. Hearing resumed. Before we recognize again, Peter. Kaya nga, sabi ko sa inyo pakitaan nyo ako ng taong ganito. Pakitaan nyo lang ako. Ano to ha? Remember, ilang beses nang hindi na tupad yung usapan nila ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, hindi siya ganun, hindi siya pinaburan. Okay? In other words, hindi siya pinaburan. Meron siyang quote-unquote karapatan para magtampo. Pero ano ginawa niya? Pakitaan nyo ako ng taong ganyan at politiko. Sasabihin ko sa inyo, ay naku po, papalakpakan ko yung tao na yun. That's why I had to butt in earlier, and I'm so sorry why I did that, is because in proceedings like this, witnesses like the one we have now find it really hard to appear in proceedings like this. Now he is being pressed to answer questions on a matter that he thinks he's sensitive about that because maisasabi niya sino yung mga tumulong sa kanya. Madam Chair, Let me finish, please. I'm the chair here. Just a point of order. I'm the chair here. Kita niyo yung pinatayan? Ganyan nakabasto si Trillanes noon. The chair here. Just on I'm the chair here. I'm the chair here. just on a different matter, Madam Chair. I'm the chair here. Madam Chair, very respectfully, it's on a different matter, Madam Chair. Go ahead. Madam Chair, it's on Saan kayo nakakita ng ganyang klaseng Sige nga ho. Hanapan nyo nga ako ng kandidatong ganyan. Ang chairman nito si Dilima. Chairman siya niyan. Pero tuloy-tuloy ang laban. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ay lang nga sa akin, Wala ko, nire-respeto ko kayo kung ano man yung gusto ninyo. Pero ito lang ang sinasabi ko. Wala akong problema kunwari may gusto kayong iba, hindi nyo gusto si Cayetano. Ang sinasabi ko lang, ang sigurado akong Team Duterte ay ito. At siyempre Mayor Sara at saka si Senator Bongo. Given na yan. Pero kung meron man talagang loyal at talagang pinaglaban si Pangulong Duterte, ito yon. different matter. Madam Chair, may I just sit here and listen to you without being intimidated? Because my seatmate here
is intimidating me. You can trust. No, Madam Chair, I am trying to ask questions. He told me here, hindi kita papoporma yan. And then he tells me here, nabubuo ba pangarap mo, you are defending evil, etc. So, Madam Chair, Wow. I'm trying to get to the bottom of this. At kung totoo sinasabi, tatapihan niyo ako na itra-trash talk ako. Siguro naman bilang isang senador, I never did that to any of my colleagues. And I consider him a friend. So it's just a point of order, Madam Chair. I can move. Can you make sure he doesn't follow me? I will listen to you. If it takes you 2 hours, Madam Chair, you are the chair, I will follow. But I just wanted to explain bakit mali yung premise niya kanina. Because I gave a privileged speech. And if you look at item C of the agenda, it's my privileged speech. And it's not true that I have been speaking for an hour because I started at 1:45 and 12:45. And if you look, we have given the same leeway to any other senator. So the nation wants to know, nagsasabi ba siya, kung totoo hindi, I'm here to interpolate. So if I'm not going to be given that chance by the committee, uwi na ako. Nintay ako ng asawa ko eh. Oh, yan eh. Oh, yan ang... Oh, yan sa niya, ma'am. Sabi niya, sana, umuwi na ako. We are giving you the chance. If you can limit your questions, please, because you are Narinig niyo, sabi ni Trillanes, sana umuwi ka. Grabe talaga. Imelda Stout, salamat po. consuming a lot of time. Madam Chair. Please go ahead. Madam Chair, may I ask this one question? Yes, please. We have all the time in the world. Ano ba mas importante? Lumabas ang totoo? Or is this just a demolition job against Duterte so we don't care? I mean, Kita nyo ha, eto ha, remember ha, these two people, the chairman and Trillanes, they are all both against the president. Sino lang ang talagang lumaban dyan? Sinabing, hindi, alamin natin ang totoo. Totoo ba? Demolition job lang ginagawa nyo eh. Di ba? Sa akin, if yan will not give you an open eye for you to understand that this person is Team Duterte, I don't know what would convince you. Ang akin, I'm not even saying you vote for Cayetano. What I'm saying, if we are going to choose for the next president, sana naman wag yung balimbing at yung relax lang, kukuya-kuya ko eh. Sino kaya magandang suportahan ngayon, ha? Yung may pakinabang ako, suportahan ko kasi may pakinabang ako. Yung hindi ako susugal. Kung ganyan lang naman din ang inyong prinsipyo, you really don't deserve to be called banateros. Yan lang sa akin. Bakit? Ang totoong banateros may paninindigan at merong prinsipyo. Na ang prinsipyo ipaglalaban whether ikaw hindi magustuhan ng ibang tao. Kaya yan ang totoo. you cannot give me 1 hour or 30, 45 minutes. Samantalang lahat na, susunod ko ang tanong kung si Jose Rizal, si Duterte pa rin ang pumatay. Let's not resort to that, please. No, but- Go ahead. Okay, we're giving you. I'm giving you the time. But please try to wrap it up because you've been consuming more time than the rest of the senators, and that is not. Madam Chair, we waited for everyone. It is not true I'm taking up more time. Ayan. Sabi ni Cecil Oronos, ayuda 10K, saan mapupunta yan? Baka kasi ang hirap sa inyo, hindi problema na pag-utusan kayo. Pag napag-utusan talaga, hindi nag-google. Alam niyo ba na ang daming nakatanggap ng 10K ayuda sa ilang OFW natin? Mag-research kayo, mag-google kasi kayo minsan. Ang hirap sa inyo, napag-utusan lang, kasi hindi nyo na iniisip, hindi na kayo nag-google. Because I'm taking their time. Madam Chair, we have asked all of them. We have given them enough Go time. ahead, please. Madam Chair, can you stop? Alam nyo, isipin nyo to kung hindi lumaban si Cayetano at that time, anong propaganda at kasinungalingan ang lalabas sa Senado noon? And it will be highlighted by the mainstream media. Ano na naman sasabihin? Kasi eto if sinabi ni Matubato ganito, hindi naman sasabihin ng mainstream media na ito kasi sabi ni Matubato according to Trillanes, hindi ganun. Lalabas sa mainstream media na si Pangulong Duterte talaga may kasalanan, nagpapapatay, kung ano-ano. Diba? Ganyan ang lalabas sa mainstream media. Kasi nga, ang mainstream media, pupulot lang yan na maibabato kay Pangulong Duterte. Pero hindi hinayaan
ni Cayetano na mangyari yun sa pamamagitan nito. Kahit to the point, pinapatayan siya ng mikropono. O, di ba? Continue. Can Senator Trillanes stop talking to me? I don't want to talk to him, but he keeps talking to me. Kayo nakakita ng ganyang katalino? Sa akin yun lang Tell me. Okay? And promise ko sa inyo, magpakitaan nyo ako ng ganitong katapang na tao at talinong ganitong tao. Sabi ko sa inyo, iaangat ko yan dito araw-araw. Oh. Alam nyo, ganito lang yan Ako yung taong hindi ako naniniwala dahil lang sa mga kwento-kwento, dahil lang sa kung ano-anong sinabi, dahil lang pamilyang ganito, dahil lang hindi I wanna see proof na if this candidate is good, then I will push for him or her, kung sino man yun. Why I like Sara Duterte? Kita ko yung tapang. Kita ko yung ginawa sa Davao. Why I push for Senator Bongo? It's because sipag at sipag, walang lalaban doon. Why I'm pushing for Cayetano? Loyalty, even if ilang beses na siyang nalaglag. Anong tawag doon? Yan ang tinatawag na karakter. You will never see a person's character unless dumaan ito sa apoy. Sabi nga, ang gold, hindi mo malalaman ang tunay na pure na gold unless dumaan sa apoy. Yan si Cayetano. Ilang beses na siyang nalaglag, ilang beses na siyang sabihin na natin napahiya dahil sa hindi siya naging Senate President, hindi siya naging tuloy-tuloy na Speaker of the House, and yet, until now, pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte. Even sa China issue, sige nga sa China issue, ito si Cayetano talagang pinagtanggol si Pangulong Duterte. Sinasabi niya tama si Pangulong Duterte. Isipin niyo to nasibak na yan na ang tawag pa nga nila niya, ousted speaker. Ano yung sinabi niya? Tama si Pangulong Duterte. Saan kayo nakita ng ganyang politiko? Hanapan niyo ako ng ganyang politiko. I will put this between us. Senator Sonny, can you please transfer? Yes. Ganito lang po yan. Kasi masyadong mahaba yung mga pasikot-sikot, masyadong madaldal. Kumbaga, minsan it's quite annoying and irritating already. Sana kasi alam nyo, ito wala akong biro. Subukan ninyong panoorin yung mga hearing ni Trillanes kay Pulong. Grabe nung napapanood ko pinanood ko ngayon yung hearing niya kay Pulong, yung talagang binabara niya si Pulong. Napakabastos Napakabastos itong tao, pero it's very intimidating Kasi yung tapang, yung parang matapang ang datingan. Pero sino ang ang sumuplak lang dito kay Trillanes? It gets to the point, ngayon, as mentioned, yung witness apparently is uncomfortable to say the circumstances kung paano siya napunta rito. But it doesn't mean that he is lying dun sa kanyang initial na mga testimonya. Ngayon, ang suggestion niya rito is yung executive session, maaaring komportable niyang magsabi. But, thank you, Senator Sonny. Thanks, Trillanes. Yes, ma'am. That's why I offered that. I offered the proposal that in order for us to really find out exactly the circumstances, lalo na yung pagdating sa WBP, paano siya nagtago, sino mga kumukop sa kanya, at paano siya napunta sa committee. It would be best if we do it in an executive session. And Senator Alan Peter would be quite welcome to participate in that executive session. So if I may respectfully suggest to Senator Alan Peter to go to other points, if any. Madam Chair, I disagree, but I will go to another point. Ayan, yan na nga ang tanong Asan na yung mga senador that time na maka-Duterte? Asan kayo noon, time na yon? Hindi diba? Tanungin ko kayo, asan kayo noon nung panahon na ganyan? Ilang beses binastos si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya diyan sa Senado? Asan yung mga quote-unquote supporter ni Pangulong Duterte? Asan kayo nun? Yan ang Kaya ako ang tatanungin ninyo. I'm sorry, magalit na kayo sa akin, but I'm proud. I'm proud na ako naniniwala kay Cayetano. Ulitin ko naman
Hindi naman ako boboto kay Cayetano kung sakaling tumakbo si Mayor Sara. Wala nang ano yun. It's not even a choice. O tumakbo si Senator Bongo, it's not even a choice. Senator, una nga si Sara Pangalawa si Senator Bongo. Ang tanong kung sino kung hindi tumakbo yung dalawa na yun. Sino pa yung deserving? Yun lang kasimple yun. Yun lang ang sagot ko. I think this man is really a Team Duterte. Ever since, hindi ho yung bumanat kay Pangulong Duterte at aktibo. The right word is aktibo Aktibong dinidepensahan si Pangulong Duterte kahit banatan niya yung mga kalaban. Saan kayo nakakita ng ganyan? At isipin nyo ito okay sana kung depensahan si Pangulong Duterte kasi sinusuportahan naman ni Pangulong Duterte. Hindi Nakita natin doon sa huling nangyari, di ba, sa speakership. Hindi siyang sinuportahan si Velasco. Aminin na natin yun. Sinuportahan si Velasco kaya nag-speaker yun. Nagtampo ba yung mama? Hindi. Anong tawag mo doon? Karakter yan, Brad. Kahit itanong mo sa sino mang taong may tamang pag-iisip, ang tawag mo sa ganyang klaseng tao, may karakter. Yan yung tipo ng tao na gusto mong maging empleyado. Yung tipong hindi ka ilalaglag kahit anong mangyari. Yung alam mo yan, tawag ko nga sa ganyan, yan yung Toto ko Alam mo yung si Toto, di ba? Yung staff ko, na pinakamatagal ko na yung staff yun. Bago pa mag-Mocha Girls, nandiyan na yan. Yan tao na yan, pikit mata, iiwan ko 1 milyon ko dyan. Kung meron man ako, hindi niyan pipitikin. Kung meron man ako wala kaya hindi pwedeng sample yun. Pero yan yung tipo ng tao na alam ko kahit anong mangyari, yung loyalty nasa akin. Kahit, alam niyo ba ang daming nagpapirate sa akin ng tao na yun kasi sobrang trusted ko yun. Yun yung tipo ng tao pag inutusan ko, gagawin niya lahat. Kahit palpak yung mga nasa paligid, gagawin niya. Sisiguraduhin niyang matatapos yung inutos ko. At minsan, kontra ko pa yan. Napapagalitan ko yan. Pero grabe ho ang loyalty niyan. Iyan yung masasabi kong meron si Cayetano na talagang hindi nag-fail. Okay? Ngayon, sasabihin nyo, paano yan? Nag-aaway sila ni Nag-aaway sila ni Sara Duterte. I don't care. Sabi ko nga sa inyo kung sakaling tumakbo si Mayor Sara, I will vote for Mayor Sara. Period. Duterte supporter ako Pero if I'm given a choice, kunwari hindi tumakbo si Mayor Sara at si Senator Bongo, wala na akong ibang pipiliin. It's not a question. Sabi nito, sasagutin ko na yung mga negatibo. Arnulfo Rojo, nako bay, wag mo ipilit si Cayetano sa mataas na pwesto, walang pag-asa yan. Alam mo, Brad, ito lang masasabi ko sa'yo. I don't care if Cayetano, kunwari lang hindi tumakbo si Sara Duterte at si Senator Bongo at tumakbo si Cayetano. I don't care. Okay? I don't care kung manalo siya o hindi, but my vote will be on him. Bakit? It's my principle. It's my decision. It's my principle. I believe in that man. Ganun lang kasimple yun. If I believe in that man, I don't care what people would say. I don't care if people would leave my live stream. I don't care. Because I believe in that man. That's how I believe. Para sakap pa. I still remember that very disrespectful, intimidating interview of Al Jazeera host, but Cayetano remained polite, calm. Oo nga Yan yung mga nakakalimutan ng tao Na-remember nyo yung Al Jazeera? Kaputukan ng EJK yun. Siya ang sumagot. Kahit magaling yun. Kahit maraming napahiya yung Al Jazeera na yun. Pero nasagot niya ng maayos. Matalino yung mama Matalino yung mama. May karakter yung mama. At may experience yung mama. Tingnan nyo tagig. Sige nga ho. Tingnan ninyo tagig. Kaya nga sabi ko nga sa inyo pakitaan nyo ako ng medyo mas magaling pa doon sa tao. Yun ang ipupush natin. Pero tingnan nyo naman ang tagig. Tanong nyo sa mga taga-tagig. Is that man a good man? Maayos ba yan? Sige nga ho. Kayo ang sumagot mga taga-tagig. They will fight for Cayetano. Yung mga taga-tagig na na-interview namin noon, yung OFW na na-interview ni Mocha noon, alam mo, sagot dito sa Tagig, spoil kami. Yun ang sinabi nila. Ewan ko, sige nga, mga taga-tagig dyan.
Sabi nito, blinded with hate from 2016 debates. Kasi nga, yun nga eh. Kaya nga, ito lang eh. Ganito lang kasimple ho yan eh. Kung kayo, nagagalit kayo kay Cayetano dahil nilabanan niya si BBM nung debate nung vice presidency. Simple lang ho, sagot ko sa inyo, napakababaw ninyo.